Anong balita sa 2+1 sa bagong batas ng immigration? Ano yung most unforgettable moment mo kay Hungary? What is the hardest part of being OFW? Hello mga kababayan! Ngayon nandito ulit tayo at meron tayong makakausap na isang kababayan natin tungkol sa tunay na buhay dito sa Hungary. Alamin natin ang mga pinagdaanan niya at paano nga ba siya nakibaka. Hello Mr. Ariel, kamusta ka? Hello, kamusta, kabayan? Okay naman ako, ikaw kamusta ka? Okay naman, ito medyo kinakabahan. First time mo ba humarap sa camera? Oo, kasi hindi ako pala harap sa camera. Gusto kong ibahagi sa mga kababayan natin yung experience natin dito sa Hungary. Na maging, maging halimbawa sa kanila na magsumikap, mag-apply dito. Napakaganda naman. Nakaka-excite naman itong interview na to. Parang isa ka pa sa mga nakausap kung talagang ang goal mo is to inspire others kababayan. Oo, ganun naman kasi dapat mga Pilipino tutulungan, dapat hindi naghihilaan. Naghihilaan pababa. Saan ka po sa Pilipinas? Taga Pangasinan ako. Anong work mo sa Pilipinas bago ka nag-abroad? Production worker din. Production worker, saan sa Maynila? Sa Pasig ako. Sa Sa Pasig? SL Sentry. Ay talaga, malaki ang sweldo dyan. Pag ganun, Manila rate, Oo. magkano? Mga 700 ganun. 700 a day. 700 din. So, sarili mo lang binubuhay mo, nagbibigay ka din naman sa parents mo, sapat na yun. Para sa luho mo, para sa Hindi rin mga talaga. hindi Hindi rin talaga. kaya nga nag-abroad ako kasi hindi parang wala. Parang yung cycle kasi ng buhay ko, trabaho lang din. Wala akong nasisip. Konti lang. Meron din, konti lang siguro. Ganun talaga kahirap ang buhay sa Tapos Pilipinas. binata pa ako. What Lalo more pag pa? may asawa ka na. Ilang taon ka na ba? 30 years old na ako ngayon. Kaka-30 ko lang. Breadwinner ka ba? Oo. So, ibig sabihin, sinusuporta mo yung family mo, yung mga magulang mo? Pati lola ko, mama ko, mga kapatid ko. Lahat talaga ng pangangailangan nila? Hindi naman lahat. Siyempre yung pangangailangan lang, mga araw-araw. Ganun. Hindi naman Hmm. iasa sa akin lahat. Siyempre, pag sinanay mo sila sa ganun, hindi na sila tatrabaho. Anong company mo dito sa Hungary? Yung company ko sa Allison Transmission. Ano yung gawa nyo doon? Transmission ng mga truck, military vehicle, bus, Mabigat ba yung work mo? heavy equipment. So nagbubuhat ka? May rin, part na bubuhat ka, pero ano kasi yun every 2 hours rotation kami. Magkano ang sinasahod sa Allison? Baka may mga kababayan tayo dyan na nag-a-apply, tapos Allison yung company. Confidential kasi yung sahod. Confidential. Okay lang, nire-respeto ko naman yan. Pang ilang abroad mo na to? Actually, first timer ko lang talaga. First abroad. Yeah. So ano yung mga unang experiences mo nung unang apak mo kay Hungary? Hindi pa rin ako makapaniwala na nakapunta ako dito kasi dati, siyempre alam mo naman, nag-apply din tayo sa Pilipinas. Hindi rin pinapalad, hindi rin sumuko. Siyempre, nakarating na ako dito, sabi ko ba, ito na yung nag-thank you, pasalamat pa rin ako kay Lord. Unang sakay mo ba ng eroplano ay international na? Siyempre, kinakabahan din ako. Ano yung una mong naramdaman at pumasok sa isip mo nung nasa eroplano ka sa loob? Sabi ko, ito na yung moment na to, sabi ko. Hindi ko nasasayangin yung pagkakataon ko na pupunta na ako sa Hungary na trabaho. Ano yung goal mo dito? Gusto ko rin makapunta ng ibang part ng Europe. Pero sa ngayon, mag-iipon muna tapos mag-travel. Lahat naman tayo na nag-abroad, isa lang purpose sa pag-abroad. Siyempre, makaipon, makapagpundar. Or kung medyo malaking ipon, di mag-business sa Pilipinas. Yun lang naman ang purpose natin lahat. What is the hardest part of being OFW? Yung uuwi ka, tapos magluluto ka pa, tapos maglalaba ka pa. Hindi, sa naman namin, bahay namin, yung lola ko naglalaba, nagluluto. Parang alam mo, I know that, I feel that kasi nasa Pilipinas din ako, nag-work ako, uuwi ako, kakain na lang. Alam mo yun, gigising ako, kakain na lang, papasok na ako sa work. Dito, no choice. Pagkagising mo, kailangan mo magluto. Kahit masama pakiramdam mo, kailangan mong kumilos. Kasi wala namang ibang makakatulong sa'yo dito, kundi sarili mo lang talaga. Totoo yun. Ano yung most unforgettable moment mo kay Hungary? Siguro yung nag-grocery ako, naiwan ko yung ATM ko. Nakababa ng pila, tapos wala akong ATM, wala akong pambayad. Ano nangyari? Hiyang-iya ako nung kasi nagtitingin ako ng mga Hungarian, wala akong magawa. Lumabas na lang ako, iniwan ko na lang yung grocery. Tapos bumalik ako. Tapos andun pa rin yung grocery mo? Andun naman. Hiyang-iya ako nung siyempre, mahaba yung pila Nagpaalam ka ba dun sa cashier na babalik ka? Oo, sabi ko. Pero hindi siya marunong, alam mo naman dito, hindi naman siya. Sabi ko, ginanong ko na lang, baba.
May mga compensation na nakukuha mo sa kumpanya mo. Una-una sa accommodation, tapos may food allowance. Pero hindi naman yung food allowance, hindi naman yung monthly, quarterly yun, Quarterly, every 3 months. every 3 months. Libre wifi, isa rin yun, malaking tulong din yun para hindi ka ma-homesick. Hindi, for ano lang talagang ginagastos mo? For personal hygiene lang, Oh, mga hygiene personal lang, mo. tapos gusto mong bumili Pero, ng mga damit. magkano ang cost of living mo dito kay Hungary? Depende, hindi kasi parehas. Pag ganito winter, medyo nakakatipid ako. Pero pag summer, yun talaga mapagastos kasi pwede kang gumala-gala. Pag winter kasi, ayaw mong gumala eh. Gusto mo kasi nasa ano ka lang. So, how much yung range mo? Nasa rin, no? 100, Ah, 120 foreign. Ano yung gusto mong bilhin? Lahat naman dito kasi pag pera ka, gusto mong bilhin, mabibili mo kasi may pera ka eh. Kung wala kang pera, hindi mo talaga mabibili. grabe, ang laki ng cost of living mo. Ganun ba talaga sa lalaki? Minsan ako ginugulang pa. Talaga? Ano ko pa, collagen ko, hygiene ko pa. Facial ko pa, facial, tsaka mga pinapahitad ko ba. Nag-cosmetic ko, mga cosmetic. Talaga? Oo, tapos may vitamins pa ako. Hindi naman na laging Pero nagiinom ka? Oo naman, May hindi mga ko may luho iwasan. ka na sa 120,000 na yun. Oo, kasama na lahat doon. Lahat na. Sa status ng pamumuhay, siyempre medyo mataas talaga dito. Pati dito sa cost of living. Sa Pilipinas kasi, kung may 100 pesos, makakabili ka ng mga gulay-gulay. Dito kasi, talagang dolyar talaga yung mga bilihin dito eh. Paano nakakatulong yung pag-a-abroad mo sa pamilya mo? Siyempre, yung manling allowance na ibibigay ko sa kanila. Dati naman, di ko naman nagagawa yun. Ngayon, nabibigay mo na lahat. Pati pag may mga Tapos, special bukod sa occasion. nakakapagbigay ako, nakakapag-save pa ako para sa sarili ko. Ariel, after 5 years or 10 years, nasaan ka kaya ngayon? Hindi ko rin masasabi kasi hindi ko din alam yung kapalaran ko. Siguro 5 years, ayoko na rin magtagal ng ganyang katagal mag-abroad. Siguro nasa Pilipinas na rin ako niyan. So, ibig sabihin ba nun, nag-abroad ka just to save money? Oo, ganun din, mag-iipon din. Pero depende kung may opportunity ka dito na maging residence ka dito, bakit ba hindi? Siyempre, igagarap ko na rin yung opportunity na yun. Ano Kung nang, sakali man, oo, di ba? Ilang years ka na dito? magto 2 years pa lang ako dito. Magto 2 years ka na. Ano yung mga share mo sa mga kababayan natin na talagang ang pag-abroad ay hindi biro? Unang-una, ang pag-abroad kasi lakasan kasi ng loob yan. Dapat malakas ang loob mo. Kung mahina ang loob mo, hindi ka pwede dito mag-abroad. Unang-una, magsimikap ka. Pangalawa, mana, manalangin ka lagi. Samaan mo ng panalangin yung pagsisikap mo. Minsan, nagising ako, gusto ko na umuwi ng Pilipinas. Kasi Ayun. naman porket gusto ko umuwi, i-give up ko na yung pangarap ko. Gusto ko lang umuwi kasi gusto ko rin malibang-libang. Miss ko yung mga pamilya ko. Siyempre, hindi naman ako pwedeng umuwi kasi yung pamasahe ko, ipapadala ko na lang sa kanila. Ano yung mga ginagawa mo outside work? Tapos ang trabaho, pag may time ako, nagbabike-bike ako, nag-jogging, gano'n. May organization ba kayo dito sa mga bikers? Kami mga Pilipino, Kapwa Pilipino? Talagang, saan kayo napunta? dito sa mga borders lang, Austria, gano'n, Slovenia, mga Paano borders lang. nakakatulong yan sa buhay mo? Para mahibsan din yung kalungkutan. Tapos benefits din makapag-exercise ka. Una-una, resistensya mo, lalakas yung resistensya mo, maging physical fit ka. Pumayat na nga ako ngayon eh. Oo nga. Ano yung masasabi mo sa mga kababayan natin na nag-a-apply abroad? Ituloy-tuloy lang kayo mag-apply, huwag kayong panghinaan ng loob. Makarating kayo din dito. Basta samahan nyo ng panalangin lagi. Magto 2 years ka na. Anong balita sa 2+1 sa bagong batas ng immigration? May balita na ba sa company nyo? Yun nga, nag-service yung agency may hawak sa amin. Kung magre-renew ka pa na 1 taon or uuwi ka na sa Pilipinas. Siyempre ako, sinagot ko, oo. So, ibig sabihin, legit talaga yung 2+1 and new law o immigration dito sa Hungary. Kasi ang dami pa rin, naglabas kasi ako ng content niyan, ang dami pa rin against doon na hindi naniniwala sa ganun. So, alam nyo mga kababayan, kasi totoo talaga yung 2+1. So, ibig sabihin po nun, ay pagkatapos po ng 2 years contract, may extension po ang bawat Pilipino, bawat isa sa atin, ng 1 year extension na hindi natin kailangan umuwi ng Pilipinas. At saka kung gusto ka pa ni company, ni employer, babalik ka ulit dito sa Hungary para sa panibagong kontrata, no? So legit 'yon, 1 Legit year. yun, legit. Oh, depende Oo. sa kanila kasi kung magre-renew sila o uuwi. Kasi alam ang balita ko ata pag uwi ka, tapos yung shoulder mo yung pabalik dito, pamasahe pabalik. It's good news pa rin for me kasi kung libre naman ang pamasahe pa Pabawi, uwi, oh. i-grab ko 'yun. Maraming salamat Mr. Ariel sa pagpapa-unlock
at saka sa pag-share ng mga knowledge mo sa pag-abroad. Binabati ko pala yung lola ko, mama ko, dalawang kapatid ko, pamangkin ko, mga pinsan ko, mga chowing ko dyan, sa mga tsahin ko. Binabati ko din nga pala yung girlfriend ko, si Mian. Naka-duty ngayon. Ayun, hello, binabati ko po kayo. At kung hindi pa kayo naka-follow, follow and share na. Salamat po. Thank you for watching.